everyone were having lots of fun. Superbook fell off the shelf, look what they've done. When it hit the computer, oh, they were surprised. Superbook got programmed in, now it's computerized. Now it's computerized. Superbook, take a look. Superbook, Superbook, we've got to look. Superbook. It shows us all the places that we want to go and look. Superbook. 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 Ang kwento natin ngayon, ang kahalagahan ng oras! doon sa bahay sa dulo ng daan, pilit na inaayos ni Uncle Ken ang computer upang maibalik niya sina Chris at Joy, Yuri at Gizmo at ang asong si Raffles sa ika-20 siglo. Pambihira, anong problema? Nagawa ko namang paganahin ang computer. Pero bakit humihinto? Samantala nakatakda itong ibalik ang mga bata. Chris, ha? Joy, handa ng hapunan. Sana mapapaniwala ko siya. Roger! Anak, bumaba na kayo. Sweetheart, Fred, ibaba mo yung binabasa mong libro at pababain mo sila dito para kumain. Tama. Pasensya na. Salamat, dear. Ay, nako, lalamig na itong hinanda kong sabaw. Christopher, hindi mo ba narinig ang pagtawag ng mami mo? Ikaw din, Yuri. Bakit hindi kayo sumasagot? Natutulog ba kayong dalawa? Gising na, oras na para sa hapunan. Aba, bakit kailangan nakalakbay ito, Christopher? Anong pinagagawa mo dyan sa loob? Dad, may ginagawa kami. Bababa din kami kapag tapos na kami sa homework namin. Ayoko naman patigilin ka dyan. O sige, di bale. Pero pakibilisan mo sana dahil naghihintay ang mami mo sa inyo. Aniwala naman. Inisip talaga ng kapatid ko na ako nga si Chris. Kailangan ko na magmadali. Kailangan maibalik ko rito ang mga batang yun sa lalo madaling panahon. Ang lumang Jerusalem na teleport ng computer ni Uncle sina Chris at Joy sa nakaraan sa panahong ito para mailigtas nila si Yuri at Gizmo patapos nilang matagpuan si Raffles. Pero ngayon mukhang hindi sila kayang ibalik ng computer sa kasalukuyang panahon. Nagugutom na ako. Sana nasa bahay na lang ako kumakain pa ng hapunan. Baka abutin tayo ng 1 linggo. Natatakot ako na baka hindi na magawa yung computer. Baka hindi na tayo makabalik sa atin. Hindi ka bibiguin ng isang makina. Magaling ang daddy ni Yuri sa mga ganito. Tingnan mo ako ginawa niya. Magtiwala kang makakagawa siya ng paraan para may balik tayo. Eto na siya! Kumusta? Ako ito. Malinaw ba dating ko sa inyo? Opo, ano po bang nangyayari? Hindi niyo pa kami may ibabalik? Paano po? Nakita niyo na po ba ang pinagmula ng sira? Ikinalulungkot ko, pero hindi pa sa ngayon. Pero makakatulong sa problema kung susubukan nyo mag-teleport uli, ha? Ulit? Hindi namin kakayanin. Sige na mga bata. Paano, Joy? Gusto mo? Sige, subukan natin. Wala namang mawawala. Lumapit kayo sa akin. Handa na ba ang lahat? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blast off! Superbook! 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 Raffles, okay ka lang ba? Sakit na pagkabagsak. Nasaan kaya tayo ngayon? 700 years BC at nandito pa rin tayo sa Jerusalem. Kung nauna tayo ng ganong kalayo, ibig sabihin na ayos na konti ang computer. Oh! Yay! Si Uncle Ken! Ano po yun? Nadiskubre ko na ang problema ay kakulangan sa enerhiya. Bakit po nagkaganon?
Kasi nung una, nakaprograma ang computer na ito na i-teleport kayo ng 2 lamang. Pero ngayon 5 na kayo, kaya nangangailangan na mas maraming enerhiya. Paano? Anong gagawin namin? Gagawa ko na mas malakas na battery sa lalo madaling panahon at ipadadala ko sa inyo kaagad. Pangako yan, anak. Roger! Hintayin po namin yan, Daddy! Kahit paano nagkaroon ako ng pag-asa. Baka makabalik pa rin tayo para sa hapunan. Sa panahong ito, ang bayan ng Huda ay pinamumunuan ng isang makadiyos na hari na si Ezekias, di tulad ng Assyria na pinamumunuan ng isang sakim na hari na si Sennacherib na namumuwersa ng pera mula sa Huda, ngunit hindi sang-ayon si Ezekias sa makapangyarihang hari at tumangging magbayad. Nagalit si Sennacherib, kaya sinugod nila ang Huda. Sa panahong iyon, ang general niyang si Rabshakeh ay pinalibutan ng Jerusalem ng maraming sundalo. Pinunong General, nandito ang mga mensahero ni Haring Ezekias para makita kayo. Ano ka mo? Mga mensahero ng hari? Opo. Maaari bang lumabas ang general para sa amin? Pinunong General. Tumayo kayo. Hindi ba't ang mahal na hari ang dapat makikipag-usap sa akin ng personal? Rabshakeh, pinadala kami ng mahal na hari para ipaalala sa iyo na makikipag-ayos na tayo sa kalaban. Nagsagawa na kami ng mga tao magsasabi nito. General, nakipagkasundo kayo sa hari, ngunit hindi niyo lubusang tinupad yun. Binayaran namin kayo upang paalisin ang mga sundalo niyo. Pinapasabi na mahal na hari na kinakailangan paalisin mo mga sundalo mo ngayon din. Hindi ako sangayon. Pero nangako ka! Hindi kami natatakot sa iyo dahil sinabi na Haring Ezekias na tutulungan kami ng Panginoon. Umalis kayo sa Jerusalem! Kakampi namin ang Panginoon! Umalis kayo dito! Umalis na kayo! Umalis kayo sa Jerusalem! Kailangan dito! Umalis kayo! Kakampi namin ang Panginoon! Umalis kayo dito! Umalis kayo dito! Hindi namin kayo kailangan dito! Mamamayan ng Juda, pakinggan niyo ang sinabi ni Sennacherib, ang makapangyarihang hari ng Assyria. Sinabi niyang huwag kayong magpalinlang kay Haring Ezekias. Diyan ka lang! Nakasama mo! Diyan ka lang! Tahimik! Nilinlang niya kayo nang sabihin niyang ililigtas kayo ng Panginoon mula sa aming mga sundalo. May Diyos na bang nakapagligtas mula sa mga nakaaway ng Assyria? Wala pa ni isa. Isuko niyo ang inyong sarili sa amin at itatakwil ang inyong hari dahil pababayaan lamang niya kayong matalo at magutom. Ngunit sa akin, dadalhin ko kayo sa kasaganaan. Kanina niyo ipagkakalob ang inyong tiwala. Sabihin niyo! Kung ganon, magsisisiyahan niyo ang inyong pananahimik. Bumalik kayo sa inyong hari at sabihin niyo ang habiling ko. Sabihin niyo kailangan niya magbigay ng galang kay Sennacherib. Hindi kami aalis hanggat hindi niya ginagawa ang pinag-uutos ng hari. Anong sinabi mo? Tinakot niya ang mga mamamayan natin? Opo, Panginoon. Ngunit lahat ng nandun ay nagsawalang kibot na nahimik gaya ng inutos niyo sa kabila ng ginawa ni Rabshakeh. Pananatiliin ng general ang mga sundalo sa labasan hanggang makakaya niya na hiwalayin ang Jerusalem sa buong bansa. Kamahalan, nauubusan na rin ang pagkain ng inyong nasasakupan. O Panginoon ko, kawaan niyo po kami dito sa lupa. Eliakim, Hoas, Sebna, tumungo kayo ngayon sa propetang si Isaias at hilingin niyong ipagdasal ng Panginoon ang pangyayari. Magtiwala tayo sa Panginoon at ililigtas niya tayo. Opo, kamahalan. Magtataklob ako ng tela, tutungo ako sa templo para magdasal. O Panginoon ng Israel, huwag niyong hayaang magtagumpay si Sennacherib sa mga hangarin niya. Maraming nasyon ang winasak niya. Nagmamakaawa ko sa inyo. Iligtas niyo kami mula sa mga kamay niya nang malaman ng lahat na ikaw lamang ang Panginoon. Haring Ezekias, narito na po ang inyong mga utusan. Sa wakas, Eliakim, nanggaling ka na kay Isaias? Opo, kamahalan. Salamat sa Panginoon. Dala namin ang mensahe mula kay propetang Isaias. Dadalhin ko sa kanya. Magaling ang inyong ginawa. Salamat. Ezekias, ang sabi ng Panginoon, narinig ko ang iyong mga panalangin tungkol sa hari ng Assyria. Nakita ko kung paano ko lapastanganin ng kanyang tagapagbalita. Kaya tatalikuran ko siya sa anumang oras na lumapit siya, hindi siya makakapasok sa iyong harian o makapamana man lang. Ipagtatanggol ko ang Jerusalem at ililigtas ko ito. Salamat po. Purihin ang Panginoon dahil dinulog niya ang ating panalangin.
Tutulungan tayo ng Panginoon. Ipinangako niyang ililigtas niya ang kaharian ng Jerusalem. At gaya nga ng sinabi ng propeta, iniligtas ng Panginoon ng gabing iyon si Ezekias at ang buong Jerusalem. Habang natutulog ang mga kaaway, humayo ang anghel ng Panginoon. Tulungan niyo kami! Kamahalan! Mahal na hari! Gumising kayo, kamahalan! Magandang balita! Sumama kayo sa akin at tingnan niyo ang mga pangyayari sa labas ng kaharian! Susunod na ako! Wala na silang lahat. Ang buong sandatahan na may 1,085. Ang buong sandatahan ng kalaban, kasama ang kanilang general. Sayang nga lang at hindi nila kapiling ang pinuno nila na mangyari ito. Ngunit natitiyak kung wawasakin sila ng Panginoon. Ay, naligtas ang Jerusalem. Tulad na lamang na ipinangako ng Panginoon ng Israel. Nararapat lamang para sa mga sumuway sa kagustuhan niya. Panginoon, gusto namin maghandog ng pag-aalay sa inyo. Dahil magbibigay tayo ng pag-aalay sa Panginoon. Kamahalan, bakit po? Ano nangyayari? Sumama ang pakiramdam ko. Kamahalan! Ay, mahal na rin! Diyos ko! Baka may sakit siya! Super Pup! Super Pup! Super Pup! Nang mabalitaan ang pagkawasak ng mga puwersa ni Sennacherib, nagdiwang ng gusto ang mga mamamayan ng Jerusalem, samantala ang kanilang hari ay nasa bingit ng kamatayan. Nagalit ng husto ang hari ng Assyria laban sa Panginoon ng Israel nang malaman ang nangyari. Ngunit nang dahil sa Panginoon, napabalik si Sennacherib sa lupa nila at doon namatay nang dahil din sa espada. Sa templo ng mga paganong imahe na kanyang sinamba, si Sennacherib ay pinatay ng sarili niyang mga anak. Eliakim! Propetang Isayas, salamat sa inyong pagdating. Hinahanap kayo ng mahal na hari. Bumubuti na ba ang hari? Ikinatatakot kong nahihirapan siya dahil sa matinding lagnat. Lumalala siya. Sa bawat araw, hanggang ngayon hindi pa rin bumubuti ang kalagayan niya. Eliakim. Bakit ho? Ikinalulungkot ko ngunit hindi siya gagaling. Hindi? Ipinagdasal ko na siya tulad ng ginawa niyo para sa kanya pero wala nang pag-asa. Isayas, ibig sabihin ito'y kamamatay niya. Yan ang sinabi sa akin ng Panginoon. Kailangan ko siyang balahan ngayon. Ngayon na. Kailangan ayusin ang tahanan ng kamahalan, sabi ng Panginoon. Sandali! Ang propeta! Ang propeta! May galang po kayo, kamahalan. Sundin niyo ang payo ng manggagamot. Bawal kayo mapagod. Kamahalan, ikinalulungkot kong malaman na masamang kalagayan niyo. Isayas, nahingihina ang katawan ko. Init na init. Sabihin mo, anong dahilan ng inyong pagbisita dito? May narinig po ba kayo tungkol sa akin? Kamahalan, bakit niyo tinatanong na parito ang propetang Isayas para basbasan kayo? Propeta, sabihin niyo sa akin ang totoo.
Ano ang sakit ko? Anong natuklasan niyo mula sa Panginoon tungkol sa sakit ko? Mula sa Panginoon. Ganito kasi. Nakausap niyo ba siya? Alam ko. Anong sinabi niya? Anong sinabi ng Panginoon sa iyo? Ihanda mo ng kalooban mo dahil hindi ka nagagaling. Patawarin mo ako, kamahalan. Salamat sa paghahatid mo sa akin ng balita. Magpaalam ka na sa akin. Tinatawag na ako ng aking hukay. Huwag, kamahalan! Magpakatatag ka. Huwag kang sumuko, kamahalan. Pakiusap, lumaba kayo. Dalangin pa rin namin ang inyong paggaling. Isipin mo na sasakupan mo kailangan kanila. Panginoon, nakikiusap ako. Alalahanin niyo pong naging tapat ako sa inyo nang may malinis na puso at wala akong ginawa na labag sa utos ninyo. Hayaan niyo akong mabuhay. Isayas! Nandito ako, Panginoon. Isayas! Bumalik ka kay Ezekias at sabi mo sa kanyang narinig ng Panginoon ang kanyang dalangin at hinagpis. Tumayo siya dahil pinagaling ko na siya at sa loob ng 3 araw ay makapupunta na siyang muli sa templo. Dadagdagan ko ng 15 taon ang buhay niya at magtatagumpay siya sa lahat ng kanyang gawa. Salamat po. Nagmadali si Isayas na ihatid ang magandang balita. Gumawa siya ng mga gamot na gawa sa halaman upang mapagaling si Ezekias. At hindi rin nagtagal. Ang propeta! Ano yun, propeta? Magaling na ang mga sugat niya at wala na rin ang kanyang lagnat. Umepekto na ang gamot. Propeta Isayas, napakahirap paniwalaan na pagagalingin ako ng Panginoon sa loob ng 3 araw para makapuntang muli sa templo para sumamba. Huwag ka mag-alala. Ano man ang pinangako ng Panginoon ay tutuparin niya. Basta't maghintay ka lang at manalig. Kamahalan, magbibigay ang Panginoon ng senyales para patunayan na magaling na kayo. Nakikita niyo ba ang anino mula dyan? Mabuti. Gusto niyo bang iusog ng Panginoon ang anino 10 minuto pa atras o 10 minuto pa sulong? Sa lahat naman ng oras, palagi itong sumusulong. Mas gusto ko na lang itong iusog pa atras. Kung ano ang gusto mo, ipagdarasal ko na mausog ito ng paatras. Ayun! Ano yun? Isang mataas na yung anino! Bumalik sa nakaraang 10 minuto! Pagmasdan, isang patunay na tinupad ng Panginoon ang pangako niya. Kung ganon, gagaling po 3 araw mula ngayon ang ating mahal na hari. Tama? Tama. At bukod doon, nadagdagan pa ng 15 taon ang buhay niya. At kasama sa pangakong yun na magtatagumpay lahat ng kanyang gawa, hindi ba? Oo, tama ka. Iniligtas ako ng Panginoon. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng araw ng buhay ko. At dahil dyan mangingibabaw ang katahimikan at katapatan sa bawat araw. Si Haring Ezekias ay nabuhay ng marangal at masagana. Gabay niya ang Panginoon kaya siya pinagpala pati na ang Jerusalem. Nagpatayo siya ng mga iba't ibang gusali, mapagkakakitaan, patubig sa nasasakupan. Nagtiwala siya sa Panginoon kaya wala siyang katulad sa ibang hari. Superpop! 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 Ay, naku, sana wala nang problema. Ay, kaya naman ni Daddy yan. Magaling siyang scientist. Relax ka lang, Joy. Sana wag naman masyadong matagalan bago niyang padala yung bagong battery. Oh. Siguradong hindi yan magtatagal. Ayun na, sabi ko sa inyo. Hey! Uncle Ken! Pasensya na ako natagalan. May problema po ba? Huwag ka mag-alala, handa na ang baterya. Alam nyo, isang maliit na version sa tingin ko ito. Gizmo, pagmasdan mo, padadala ko na ngayon. Ano, nakarating na ba ha? Yes, Professor, paparating na. Oh, asa na? Ayan na nga. Oh, ang galing!
Handa na ang bagong battery mo. Tama, at handa na rin ang spring niya. Sakay na lahat para sa ika-20 siglo. Paalam na sa nakaraan. At kumusta sa hinaharap? Dad! Nakabalik na kayo. Welcome! Nakauwi na rin tayo sa wakas. Tama, nakabalik na rin tayo. Yuri, siguro naman may natutunan ka na mula dito sa karanasan na to. Nagagawa ka ng computer paglaki ko. Sigurado ako magiging magaling ka. Mas magaling sa iba dyan na hindi nag-aaral. Malamang akong tinutukoy mo, no? Bakit naman ikaw ang ibig nilang sabihin? Ay, alam mo naman. Kids, di ba sinabihan ko na kayong, Fred, narito ng kapatid mo. Hello? Oo nga. Opo, nakabalik na ang daddy ko at sana magtagal pa siya dito. Oo naman. Kahit anong oras. Gusto ko rin sana, pero sa tingin ko kailangan ko mag-sorry muna. Nung makipagtalo ko sa'yo nung nandito ako, kapatid ko. Patawad. Gusto ko pong maging scientist. Kapag nandito siya, matuturuan niya ako. Sa science? Paano naman ako? Teka po sandali. Gusto ko ikaw maging instructor ko dahil gusto ko maging archaeologist katulad niyo, Daddy. Talaga? Paano ka naman magiging matalino para doon kung hindi ka man na nagbubukas ng libro? Hoy! Sumusobra ka na, ha? Manda ka sa akin ngayon, Joy! Bumalik ka dito! Baka naman, gusto talaga ni Chris. Maghapunan na tayo ngayon. Nagluto ako ng soup, Ken. Mabuti pa sumalo ko muna sa amin. Aba, syempre naman. Kung mapapatawad ako ng kapatid ko, di ba? Ha? Sa totoo lang, hindi ko na ngayon maalala, kapatid ko. Alam ko nagtalo tayo pero nakalimutan ko na kung bakit. Magkapatid nga tayo. Halina kayo, kumain na tayo. Matagal ko nang gustong tanongin. Nagre-research kasi ako tungkol sa Bible. Pwede kayong yung computer mo ang... At yan ang pagwawakas ng ating kwento. Salamat sa computer at nabisita natin ang nakaraan at natuklasan ang galing ng Panginoon. Ngayon, oras na para magpaalam kay Superbook at para sa lahat ng nakatira sa bahay sa dulo ng daan.